mga pinanggana ko mga kaigsunan malipay no sab nga pagpakig-uban kaninyong tanan karon ning langyugto no sab ni atong tulumanon tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios nga nanay kini pinagi sa Sabbath School quarterly lesson nga giplastar kini pinagi sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mga pinanggana ko mga kaigsunan mga kaigalaan, sa di ba tayo pa rin sunahan ko na ko ipibalukan ninyo nga karong Sabado, karong adlaw, kauban ninyong tanang mga kapamilya dinhi sa Datagan Seventh-day Adventist Church alang sa ka-Sabbath Fellowship, monthly Sabbath Fellowship o nga to ang another team from Davao led by Pastor Denmark Likayan is traveling now para magkitagbo sa itong mga kaigsunan dinhi sa Datagan Seventh-day Adventist Church. Sa laing bahin usab, doon natay fellowship usab nga paghimuon dinhi sa Barangay Sugod, Valencia City alang sa ka-another Sabbath Fellowship, special Sabbath Fellowship nga paghimuon sa tanang mga kapamilya sa LCM dinhi sa maong dapit o another team from Davao City mo bisita dinhi led by Brother Edwin Garing. So dinhi mga pinangga kumakaigsunan sa Dakbayan sa Davao usab padayon dinhi ang fellowship sa dinhi sa Del Norte sa tanan nato po mga kapamilya kaigsunan sa Duhali Seventh-day Adventist Church alang sa ka Foundation Day or Founding Day Thanksgiving anniversary sa Duhali Central Seventh-day Adventist Church o dinhi ato pagahimuon mga higalag kaigsunan ang usa ka dako kayong panagtigom sa maong iglesia. So gidapit ang tanan ini kalain-lain nga mga dapit alang sa tuang mga fellowship karong adlaw. Og salamat usab sa tanan nato mga kapamilya kaigsuonan nga doon ako'y announcement diri sa inyo kadali lang ha. Doon natay mga nagpadala o mga donations diri sa ato ang buhatan. Katuo ko nga para ni siya sa baha pero dili na ko maklaim tungod kay ang mga nagpadala wala mag-inform o kinsa sila, tagadiin sila o kinsa ilang mga names o sila mga cell numbers. So sugdo na ko ni adtong February 2 kay February 2 man ko nag-start og kampanya mga higala. Doon natay sender atong February 2 isa ka buok kung kinsa ka man atong February 2 nagpadala motoy pag sugod yun sa kasagsagan sa baha diri sa Davao Oriental, Davao del Norte. Pagka February 3 na napoy laing nag-send duha ka buok nag-send sa February 3 Sabado man ni February 3 tingali ko wa ko masayop. So wala ko kebalo, di na ko ni maklaim. Pagka February 4 na napoy nag-send isa ka buok and wala ko kebalo kinsa ni. Pagka February 5 Monday na apoy nag-send mga higala another nga nag-send duha ni ka buok 1, 2, 3, 4, 5 ning nag-send. No, 1, 2, 3, 4, 5 ning nag-send sa February 5, that is Monday. No, kinsa manggaling ni please inform me mga higala. No, inform me kay dili gyud na ako ni maklaim. Pagka February 6 na po'y nag-send mga kaigsuonan diri para sa tuang diri sa tuwa karon nga wa gyapon mag-send silang name. Pagka kagahapon Pizza 22 na po'y nag-send nga wala mag-notify o kinsay ngalan. O karong adlaw na po'y nag-send mga higala nga wa man na pod mag-notify sa iyong pangalan. Mga 13 man tingali ni kabuok. So sa inyong plano ani, no, kay kasulay ba ako sa una wala na ko maklaim. Sa dihang nagtug-an na mga 3 months after man tingali nagtug-an na. Wala na gi-release sa Palawan. Ila daw gibutang silahang Foundation Welfare Fund ang inyong kwarta. So 1 month after ilak na sa Palawan. Ilak na nila sa Palawan ang kwarta. O niyan ang tungora kung mag-claim ka, mutawag pa sa Manila
ayaw pa i-release. After 2 months or 3 months, kung di po na maklaim, ilock na nila, then they will confiscate the money o ihatag nila na sa foundation, sa Palawan Foundation para sa mga natabangan. At anyway, para maputo sa baha, no? O di po mo magtugan nga kinsa mo, so dito na ko maklaim. So anyway, para maputo sa welfare fund sa Palawan. Okay. So maato ra gihapon sa tabang ninyohang kwarta. Pero kung gusto gyud ninyo nga diri ninyo iagi sa LCM inyohang pondo para matabang maabot ngadto sa mga recipient o mga residente nga biktima sa baha, palihog inform me kinsa tong mga ngalan kay para i-text ko ninyo niya, ipadala ninyo inyong transaction number para ma-coincide nako, makuha nako nga kamo ni inyuhan ni, so mabura na ni nako sa kuang cellphone. Okay, thank you very much sa inyong coordination, sa inyong support. Ang Ginoo magpanalangin kaninyo. So ang Dios magauban. Okay, sa Palawan manggod di manggod nimo maklaim, no? Sabi di nimo maklaim kung di ka kabalo sa ngalan. Kabalo ko na sila pero di man ka ay lamang kang testingan nga kay lakas pangalan, may i-release na mo, di ka kabalo, di na mo i-release. Okay, mga pinanggan ako mga kigsoon na itong suheto karon sa itong pagadugukan karon dinhi sa tuang program, sa tuang broadcast. Wisdom for righteous living. Ang kaalam sa pagkamatarong nga pagkinabuhi. Muna itong pagadugukan karon. Sa dili pa ta mo padayon sa unahan, gusto na kong patilawad ang kinig usa ka pag-ampo. Pero sa di pa ta mag-ampo, di ay na ko'y nalimtan. Karong Sunday, usa ka busy kaayo nga kalihukan mga higala. Kay ang ato ang equipments from Baluyan i-transfer na nato diri sa Quiagot. Gumikan sa lisod nga karsada, hinay ang kuryente dinhi sa Baluyan. So wala tayo lang choice na abot na yun ang panahon ng atong ibaba mga kaigsunan. So salamat kayo, God bless you and more power to you ang Ginoo magapanalangin kaninyo. So sa pagsugod ato dapiton ng Dios sa pakiguban kanato pinagisun sa kapag-ampo, magampo ta. Dalaygon og balaan mo nga Dios nga ikaw sa mga langit, daghang salamat Ginoo sa panalangin sa pagpakiguban mo kanamo. Dalaygon ikaw sa walay katapusan nga nagabubo sa imong grasya ug kaluoy sa tanang mga nagpaminaw. Hinaut to Dios, ikaw magapanalangin sa tanan nga mga tuon sa imong pulong karon nga masabtan ug makinabuhi-an kini kanamong tanan ug kaming tanan makaandam sa imong pagbalik. Ang imong pulong magaayo sa mga balatian sa imong lawas ug kalag. Ang tanang mga nagbalatian karon imong ayuhon ug ang nagmasakiton sa kalag imong tambalan. Ingon man usab ang tanan nga mga supporters, mga donors nini nga tulumanon. Ikaw magabendisyon kanila, magauban kanila. Ingon man usab sa tanang mga kawani ng istasyon nga rin na-play kini nga broadcast, ikaw magapanalangin kanila o magapasaylo sa mga kapakyasan. Kining tanan na mahan mong gitugyan kanimong gilauman nga madawat pinagi sa ngalan ni Hesukristo nga among manluluwas. Amen. Okay mga pinangga ko mga kaigsunan, padayon ta sa ito pagadugukan, wisdom for righteous living, ang kaalam para sa pagkinabuhing matarong. Ang atong memory text makita nato sa Salmo 90 versikulo 12. Sa English nagkanayon, so teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Tudlo imi sa ihap sa among mga adlaw aron makakabot kami sa mong kasing-kasing og kaalam. Sa atong pagpamalandong mga kaigsunan, we tend to think that being wise, nagtuo manggod ta nga kung magmaalamon ta, nagpasabot na siya nga daghan tagkahibalo alang sa tanang mga field, sa tanang mga natad sa siyensya, sa filosofiya o sa uban pa nga mga kahimtang sa kalibutan. Atong tawag sa usa ka tawo mga manggialamon o kahapuno sa kahibalo nga ingon ana ang iyang mga kahibalo, pero ang kahibalo di ay nga musubra pa ni ana mga higala, nag-involve na siya, naglangbigit ka na siya o usa ka eksakto tama nga pag-aplikar sa kahibalo nga atong naangkon, magamay man og madako ang atong kahibalo nga naangkon. Tagaan ta mo example, kung kining tawhana bright sa mathematics, malamon siya.
Kaning tawhana bright sa siyensya, maalamon siya. Kining tawhana bright sa social studies, economic, o guban pang mga sohito ning kalibutan na maalamon siya. Pero kung magmaalamon ka gumikan sa kaalam sa Dios nga nakabot nimo, musubra pa kaniyana. Musubra pa kaniyana. Ang promotion sa Ateneo de Davao one time, if you can remember, matod pa, if you want to reach the moon, if you want to reach the moon, the sun and the star, you send your children to Ateneo de Davao. There was one time, I don't know, I forgot the year. When was it? Kung gusto mo mukabot mo sa bulan, bituon o adlaw, ipadala nyo mga kabataan sa Ateneo de Davao. That was their caption, mga higala. Pero para nako, that is the most, din sa kalibutan, most brilliant approach sa pagtudlo sa mga kabataan nga mahimong mga maalamon sa siyensya ang mga kabataan sa ilang kaalam moabot sila buwan, bituon og adlaw. Pero kung gusto pod mo nga mulampas pa mo sa buwan, bituon og adlaw, kay moabot pa gyud mo dito sa gingharian sa langit sa Dios, magtuon tag bala ang kasulatan. Di ba? Nabi tay awit sa mga sulads nga mag-alawit nga kanayon, luyo sa adlaw, tuad dito ang akong puloy-anan. So, mulampas pa gyud ta sa bulan, adlaw, bituon mga kaigsunan, gumikan sa atong pagtuon sa balaang kasulatan. Mao ni ang tinud-anay nga kaalam, mao ni ang tinud-anay nga wisdom. So ang pangutana mga higala, what is the biblical concept of wisdom? Unsa man gyud ay tinud-anay nga biblical concept sa kaalam? Og unsaon man nato pagkabuot niini nga kaalam? Unsaon pa nato pag-apply niini nga kaalam kada adlaw sa atong kinabuhi? Og unsa may mga kaayuhan nga atong madawat niini nga mga kaalam nga atong makabot gikan sa balaang kasulatan? Atong hisgutan mga higala kining kinagkanayon sa Psalms 119, that the wisdom of the commandments. The wisdom of the commandments. Now, ikaduha, Psalms chapter 90, the origin of wisdom, ang sinugdan o tinubdan sa kaalam. Number 3, wisdom in trials, kaalam diha sa mga pagsulay. Sunod, practical wisdom, the path to evil, Psalms 141, and the blessings of doing good, Psalms chapter 1, chapter 112, and chapter 128. So kana nga mga butang man itong pag-isgutan karon, mga pinangga na ko mga naminaw. Matod pa sa Salmo 119 versikulo 11, this is talking about wisdom of the commandments, kaalam sa kasuguan. Matod pa ni Salmista David, thy word have I hidden in my heart that I might not sin against you. Ang imong mga pulong akong gitaguan sa akong kasing-kasing aron dili ako makasala batok kanimo. Ang pagpakasala sumala pa sa 1 Corinto 3:4, mao ang paglapas sa napulo ka sugo. Og matod pa ni Salmista David, akong gidawat ang pagkamanggialamon o kini nga pagkamanggialawon abi resulta sa pagtago. Akong gitaguan ang pulong sa Dios, akong gibantayan, in other words, akong gituman, akong giampingan ang mga pulong sa Dios diri sa akong kasing-kasing aron dili ako makasala batok kanimo. So in other words, ang salmista nagpadayag og usa ka figures of speech nga masabtan nimo nga kining word nga gitaguan ni Salmista David sa iyang pulong mao ni ang napulo kasugo nga aron dili siya makasala batok sa Dios. Abi ninyo mga pinangga na mga kaigsunan, kaning gitawag og wisdom sumala pa sa Psalms 119, mao ni ang kasuguan mga kaigsunan. Kabalo ba mo niya na? This is the wisdom of God. So, mao ni ang kasuguan nga diin kitang tanan makakabot og pagkamatarong og kaalam pinaagi sa kasuguan mga kaigsunan.
So, sometimes, sa atong panahon karon mingon mga tao, wa na napulo kasugo. Anyway, that's ato na ihikli na nga issue. Sa Psalms 119 verse 105, matud pa ni Salmista David, "Your word is a lamp unto my feet and a light to my path." Ang imong mga pulong maoy kahayag sa akong mga tiil og mao kini ang suga sa akong mga dalan. Sa Salmo 119 versikulo 9 matud pa dinhi mga kaigsuonan. Atong mabasa pod. Mao po ni ang gipamulong nagkanayon. Kamano na mga Biblia sabay kanako. Atong basahon. Niya. By living according to your word. By living according to your word. How can a young person stay on the path of purity? By living according to your word. Unsaon pagkaputli mga kaigsunan? Mao ang pagkinabuhi sumala sa imuhang pulong. Yes, sumala sa John chapter 17 verse 17 that the word of God shall sanctify you. So, ang pulong sa Dios may magabalaan, magasantos kanato. Nag-iyo po Salmista David, ang pagkinabuhing putli mao ang pagkinabuhi diha sa iyahang pulong. Versikulo 10, I seek you with all my heart. Do not let me stray from your commands. Matud pa ni Salmista David, gipangita ko ikaw sa tibok kong kasing-kasing, ayaw itugot Ginoo nga mawala ko gikan sa imong kasuguan. So ang pagkinabuhing putli mao ang pagkinabuhi nga dili mo lapas sa napulo kasugo. That's why King David said, I have hidden your word in my heart that I may not sin against you. Akong gibantayan ang imong pulong sa akong kasing-kasing aron dili ako makasala batok kanimo. So dinhi ato masabtan nga ang Dios nagpasabot that the wisdom is in the keeping of the Ten Commandments. Another verse, sumala pa sa Salmo 119, versikulo 133. Niya nagkanayon. Atong basahon kaigsunan. Keep steady my steps according to your promise, and let no iniquity get dominion over me. So, according to your word, let no sin rule over me, and my footsteps in your word, and do not let any wrongdoing have power over me. So, ang meaning mga pinangga ko mga kaigsunan, let us keep the word of God to be the rule over us. So ang pulong sa Dios mao'y magahawd kanato. Mao na ang mensahe sa salmista mga higala sa atong kinabuhi. Sa Salmo 119 versikulo 4, matod pa dinhi nagkanayon, sabay mo pakli da sa mga Biblia mga kaigsunan. Nagkanayon dinhi nga Thou hast commanded us to keep thy precepts diligently. You have commanded your precepts to be kept diligently. Sa uban nga mga version. So, ang kasuguan sa Dios mga higalag kaigsunan, gisugo kana sa Dios kanato aron atong tumanon sa makugihod nga pagtuman. So, imong masabtan mga kaigsunan that the keeping of the commandment is the source of wisdom. Ang pagbantay sa kasuguan mga kaigsunan maoy sinugdanan sa kaalam. Now, what is or who is the origin of wisdom? Kinsa man ang tinubdan sa kaalam, asa man ang tinubdan sa kaalam. Sa Salmo 90 versikulo 12, matod pa, so teach us to number our days so that we may gain a heart of wisdom. Tudluin mi sa pag-ihap sa mga among katuigan kaadlawan aron makabaton mi sa among kasing-kasing og kaalam. We live for a short period of time that compared to the Creator's eternity and is but a breath. Ang ato man kung kinabuhi mga kaigsunan og i-compare na to sa kinatibuk ang eternidad og sa atubangan sa atong labawng mga kagagahom, ang atong gininhawa muralag yamog, muralag gabon mga kaigsunan, mawagtang radayon, mubo kay ato ang panahon. We might be happy nga maabotag 70, 80 anyos, 90, 100 sa atubangan sa presensya, sa atubangan sa eternidad,
Mura ra na siya utitod kadak gamay pas utitod kadak ang atong kinabuhi. Mura lang yung naggabon na akaron taon mawala. Nining mubo nga panahon. Nining mubo nga panahon nga niya kanato karon. Ato ba ning gastuhon sa pagpuyo sa pagkamakasasala nga kinabuhi? King David said, "Teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom." Ato pa ba ning bahinan kini kamubo sa tong panahon karon? Ato pa bang bahinan ang yawa niini nga kinabuhi? Hangtod madawat nato ang kapungot sa Dios. Kabalo mo, God's grace is always upon us. Ang grasya sa Dios kanunay ania kanato. O kitang tanan magatagbaw ta sa iyahang grasya kung gustuhon nato. So bag-ingon ni Salmista David, teach us to number our days. Ato pa, kada adlaw let's avail the love of God. Kada adlaw let's appreciate the blessings of the Lord. Kada adlaw ipon natong mga panalangin sa Ginoo. Kada adlaw atong gahinon ang atong kinabuhi para sa pag-serve sa Ginoo, pag-avail sa iyahang kaluoy ug kapasayloan sa atong mga sala. Kaya abi ninyo mga higala, kung ato lang itugot ang atong kaugalingon nga matudluan lang unta ta sa Ginoo sa pag-ihap sa atong mga adlaw, ato gyud siyang ampingan. Ang problema man gud, we don't count our days. We are after of our lustfulness. We are after of our pleasures. We never count our days. Wala to ipang atong mga adlaw. Kaya kung nag-ihap ta sa atong mga adlaw, kung sa kwartar mo itong ipon, kaya kung nag-ihap ta sa atong mga adlaw, we will value every minute, every second of our time. And let's spend them wisely for righteousness. Aton silang gamiton pag kinabuhi sa pagkamatarong. And that is the way how to acquire true wisdom. Mao na saktong pamaagi nga makakabutag kaalam. Pinaagi niya na we will be transformed. Mabag-o nga atong kinabuhi ngadto sa imahin sa atong manunubos o atong manluluwas o atong maglalalang. Og pinaagi niya na sa atong pag-ihap sa mga adlaw, we will learn to fear and revere God. Makat-on ta sa pagpasidungog kaniya o sa pag-alagad kaniya. Mo na gitawag mga kaigsunan og acquired wisdom nga mohatod ka nato sa paghinulsol o sa pag-alagad sa tumatuod nga Dios og sundon og unsay ang buot ipasabot ka nato. When we learn the Word of God, when we study the Word of God, we will acquire that kind of wisdom nga mohatod ka nato sa paghinulsol, sa pagbag-o sa atong kinabuhi o pagduol nato ngadto sa atong Dios. There is what we call wisdom in trials. Doon ay mga gitawag og kaalab nga kinahanglan sa atong mga kapanahunan sa mga kalisdanan. Sa Salmo 81 versikulo 7, "You called in trouble, and I delivered you. I answered you in the secret place of thunder. I tested you at the waters of Meribah, Selah." Higalag mga kaigsuonan, dito sa ato sa Bisaya oni, you call in trouble pag nagsangpit kamo panahon sa kagubot o giluwas ko kamo, gitubag ko kamo sa mga sekreto nga mga dapit pinaagi sa mga dulugdog, gisulayan ko kamo sa tubig dito sa Meribah. Dito sa Meribah mga higala, ang mga katawhan sa Israel nagbagot-bot. Pag dunay problema, nagbagot-bot. Ilan ang giblame si Moses nga matod pagani ni Moses sa Exodus chapter 17. Insa Ginoo tabang kay mura na ko batuon na kun la ready na kun lang patyon pinagi sa bato. Sa to ang mga tao nagka-problema asa sila tubig. Tungod silang problema nga mga wa sila kabalog asa sila tubig, ilang giblame si Moses. Imbes mo sangpit sila sa Ginoo, ilang giblame sa Moses. Sa Exodus 17 verse 7, imong mabasa nga ang mga tao ilang gitestingan kung ang Ginoo nag-uban ba kanila or wala. Sometimes we test the Lord like them, diba? Sulayan po nato ang Ginoo sama kanila kung ang Dios nag-uban ba kanato or wala.
But actually, sumala sa 81 verse 7 sa Salmo, dito na to nibawaan nga dili di ang tao may nagtest sa Dios kung ang Dios naguban ba kanila or wala. Ang Dios di ay niadtong tungura di sa Meriba maoy nagsulay sa mga tao. Nakaron dito sa Meriba nagingon ang Dios, gawas ka gikan sa kampo ato sa unahan. Nay bato dito, mutindog ko diha sa bato. Sultihi ang bato para moagas ang tubig. Kalagot ni Moses yang bunalan ang bato niya. Katulad ang bato, mauman dito si Kristo pagsulay. May gali ba maulo? Wala maulo. Pero kadto mga higala usa ka prophetic explanation that someday, one day in the future, si Kristo nga bato pagabunalan aron moagas ang tubig sa kinabuhi. And that happened on the cross of Calvary. So diyan yung tungura mga higala imo nasabtan nga mga tao tungod kay nagatubang sila pagsulay nga walay kaalam. All what they did was to blame and ask the Lord. Gitistingan pa gyud nilang Ginoo naguban ba kanila. Kato si one of the good one of the good speeches of late Senator Ninoy Aquino. He was talking about the darkness that happened in the Philippines. Matod pa niya dito sa Los Angeles sa speech. When you are in the dark, never curse and murmur the dark. Kung naa ka sa kangitngit, ayaw pagtungluha, ayaw pagbagutbot sa kangitngit about darkness. Instead, get up a candle and light it on. Or light it up. Pagkuha inog kandila, dong kaina ang maong kandila. Magsige kang bagutbot kay na kay problema, sige kang bagutbot na kay problema. What is the solution for that? Instead nga magsulbad, magyawyaw unsay solution, mangitag unsay solution, ang giyawyaw ang blame kinsay mabasol. And that is what's supposed to be. That is the usual be of the people. Ang kasagaran mga tao na problema, hala basol bagutbot, mahay basol. Imbis mangitag solusyon di na kakita kay tuwa na nagblame na usa ka tawo. Di ba? O kung say problema mo gamay ang kita sa negosyo, blame mo ng panimalay. Sakop sa panimalay. Na ikaw manggod. Ha? Why not sit down and ask the Lord unsay sulbad diini? Diinta na sayop. Nya ang kasagaran rabang kusog mo basol o isig ka tao, maupotoy kasagaran mo hinungdan sa sayop. Di ba? Ang Dios makahimo og dako kayong panalangin para kanimo kanako. Kung kita mo duol kaniya sa panahon sa kalisdanan. That is facing trial with wisdom. Kay facing trial without wisdom ay pastilan. Magsira tag basol, magsira tag bagulbol. Ikaw manggod, di manggod ka mo anhi. Tanawan, di gamay among kita sa negosyo. Di gamay ang amuan, di bankrupt among negosyo. So yun na ang mga katarungan. Blaming one person. Why blaming one person? Unya ang kanaga-blame? O imo tutuusin, maupahinungdan sa rason. Nganon di gamay ang kita sa negosyo. Now karon, face trial with wisdom. Instead of facing trial without wisdom, let us face trial with wisdom. Grabe naman itong trial ni Joseph, di ba? Genesis 39, grabe na ito yung trials. Pero dito sa sulod sa bilangguan, nagpadayon siyang nagpabilin diha sa kiliran sa atong Dios. Nagaampo, nagaalagad, nagatuman sa kabubuton sa Dios. And I would like to tell you, dito sa bilangguan, gigamit siya sa Dios. Gitistingan siya sa Dios o napamatud-an sa Dios, gigamit siya sa Dios, nahimo siyang comforter, nahimo siyang prophet, nahimo siyang manalagna ditong dapita. Sultihan ta mo, once you can pass the test of the Lord will turn your life into great.
Once makalabang ka sa mga pagsulay sa Ginoo kanimo, himuon niyang bantugan ang imong kinabuhi. Mao ni ang gibuhat ngadto kan Joseph, mga pinangga ko mga kaigsunan. Nahimong bantugan ang kinabuhi ni Joseph gumikan kay iyahan ang gikuan. Itugyan sa Ginoo ang iyang kinabuhi. It is very important to have wisdom. Importante gyud makabaton tag wisdom. Si Job, matod pa niya sa 28 verse 28, and he said to the human race, the fear of the Lord is that is wisdom. Ang kanang kahadlok sa Ginoo, mao nay kaalam. If you don't revere the Lord, if you don't respect the Lord, if you don't honor the Lord, if you don't worship the Lord, if you don't regard the Lord to be your Savior and your Lord, then that is not wisdom. But if you fear, if you revere, tahoron nimong Ginoo, kadlukan nimong Ginoo, tumano nimong Ginoo, tahoron nimo siya, imo siya pahimuton, then that will be the source of wisdom. And to shun evil is understanding. Paglikay sa pagkadautan, maunay kahibalo o pagkamasinabuton. That's why sa Salmo 110 versikulo 111 versikulo 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and all who follow His commandments have good understanding. To Him belongs eternal praise. Ang kahadlok sa Dios, ang pagtahod sa Dios, ang pagtamod nato ngadto sa Dios, may sinugdanan sa kaalam og ang iyang pagtuman sa kabubuton sa Dios sa kasuguan. So, dinhi sa pagtuman sa kasuguan, mag-start ang understanding. Now, what is practical wisdom? Unsa man ang gitawag og practical wisdom? Practical wisdom is this: do not incline your heart to any evil thing, to practice wicked works with men who work iniquity, and do not let yourself eat of their delicacies. Psalms 141 verse 4. May natong klarohon. Ayaw ikiling inyong kasing-kasing ngadto sa pagbuhat og dautan. Ayaw mo pagbuhat og mga dautan, og ayaw mo pag-ipon sa mga tao nga nagabuhat og dautan. Siyempre, madamay ka. Nangawat sila niya dito, tindog-tindog po ka, apil-apil po ka, support po ka, apil ka kapriso. Do not let me eat of their delicacies. Ingon si Salmista David, Ginoo, ay kong pakanaan ng mga kinawat, ay kong pakanaan ng mga binuang nga mga kita. Pero simba ko lang palayo, mangutana lang ko ninyo, inyong silingan nakadaog sa sugal, sa sabong, unya nakabihag og lapo ka manok, ang usa ka manok nga bihag gihatag sa inyo, ang pangutana kauno ninyo or dili, ihaw ninyo or dili, lutoon ninyo or dili, muna akong pangutana. Pero ingon Salmista David, ayaw ko Ginoo itugot nga makakaon ko sa mga pagkaon nga hinaguan sa mga kawatan, sa mga sugarol o sa mga dautan. Kining Psalms 141, usa ni kapag-ampo ngadto sa Dios nga, ampingi ko Ginoo, luwasa ko Ginoo, gikan sa sulodnon o gawasnon nga mga tentasyon. Nagaampo si Salmista David nga, Ginoo, tagay ko kusog, kaysa akong kaugalingon di na ko kaya ang pag-overcome sa mga temptations, tungod kay ang akong kasing-kasing ang iyang paninguha mao man ang pagpakasala. That is what we need to pray every day. Kada adlaw, continually to resist against temptation. Kay ang pag-resist against temptation is the most brilliant, intelligent work of a person. Kanang buhat sa tao nga molikay sa mga kalisdanan, likay sa mga temptations, mo ni pinakamalamon nga lihok. Doon na magoy process sa Psalms 141 verse 4 o chapter 1 verse 1, doon ay process sa temptation. Ganina gibasa nato, no? Nga, do not let my heart be inclined toward any evil thing. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked. Pero kanang pag-ingon nga do not let me my heart to be inclined toward evil thing,
Kana dayang paghimo ni mong dautan nga mga binuhatan, mao na dinautan og mauna ang dalan sa mga makasasala. Ang dalan sa mga makasasala, dautan. Nabay kita ang mga taong makasasala, naa. Ang mga sugarol, nabay kita na ayaw pagkaon silang kita. Dili gani ka magkiglingkod kauban kanila. Ang mga salmista nagpahibalo, nagdescribe sa mapadayonon mga higala nga pag-asinso, makatintal o makatingala nga mga kinaiya sa mga temptations nga nag-abot sa atong kinabuhi. We need wisdom. We need wisdom. Kana nga kamakaalam, this not ours. We need to depend ourselves to the Lord who can guarantee us, who can only can guarantee us victory. Siya lang makahatag ka na itong kadaugan. Abi ninyo, human ining tanan, if we can choose what is right, then blessings will come in. Sa Salmo 128, versikulo 4, behold, thus shall the man be blessed. Tanawa, mani hinungdan nga ang tao pag panalanginan. Ang nagpadayon manggod nga dautan og maayo nga panagbangi karon, sometimes maoy maka-prevent ka nato sa pagdawat sa mga panalangin sa Dios, or di na to ma-enjoy ang blessings, di na to ma-appreciate ang blessings tungod kay undago ang ato ang struggle. Pero mga pinangga ko, mga kaigsunan, the more you fight against temptations, the more you stand for what is right, anam-anam di lang nimong babantayan nga ginahinay na kapag exalt sa Ginoo, gianam-anam na kapag bless sa Ginoo. Ayaw lag surrender, padayon lang sa maayong binuhatan, diha nimo makitaan nga ang Diyos nagauban di kanimo o nagapanalangin kanimo. So matod pa sa Psalms 128 verse 4, behold, those shall the man be blessed. Panalanginan gyud ang tao, mga kaigsunan. Padayon lang sa pagpaubos, padayon lang sa kinabuhing matarong, then the Lord will bless you. Ang Dios magapanalangin kanimo, ang Dios magauban alang kanimo. Sa katapusan, mga kaigsunan, si Sister White matud pa niya sa Everyday with God, April 18, matud pa niya, when I think of the Word of God, when I think of the work that God is doing for fallen men, I am lost in wonder that God will take poor fallen beings and bring to them moral power, that there will be the internal workings of His grace, transforming the character and making men fit for the mansions God is preparing for them, beings fitted for the presence of God, fitted to be companions with angels and to hold communion with God. Oh, how my heart yearns to be one who shall walk with Jesus Christ in the earth made new. Sa ato pa, ang Bisaya, nagkanayon, kung atong lantawon, atong hunahunaon, ang buhat sa Dios, nga iyang gibuhat para sa tao nga mga nangahulog sa sala. Ako, mga kaigsunan, nawala ko sa katingalahan o kahibulungan nga butang sa Dios tungod kay tungod kay gamay ra nga kung na pobre kayo or miskino or take for granted ang akong pagtanaw niya na. God will dili nimo ma-imagine, mga kaigsuonan, usa ka dakong katingalahan that God will take the poor, the fallen beings and bring them to moral power. Makatingala gyud kayo ang trabaho sa Dios nga ang mga nangahulog sa sala, ang mga kabus, iyang gitagaag moral power
that there will be the internal workings of His grace. Nga dunay internal workings sa grasya sa Ginoo diha silang kinabuhi, transforming the character and making men fit. Iyang baguhon ang tao o himuon niyang angayan for the mansion that God is preparing for them. Para sa mansion nga giandam sa Dios para kanila. Fitted to be companions with angels. Mahimong angayan ang tao nga makig-uban sa mga manulunda sa Dios. Fitted to be companion with angels and to hold communion with God. Angayan po silang ang tao kanimo kanako kitang tanan mahimong angayan pinagi sa grasya sa Dios sa pagpakig sandurot sa atong Dios. Oh, how my heart yearns to be one. O sa kadakong handom sa kong kasing-kasing nga mahimong isa nga kanila nga magalakaw kauban kang Kristo dito unya sa bag-ong langit sa bag-ong yuta or bag-ong yuta nga pagahimuon sa Dios. Manay pangutana makigsunan ko balik sa Ginoo malangit na ka unsay imong buhaton sa langit. I'll walk with Christ. Di naman panibago sa kuha kay ganuman diri sa kalibutan gadi gina ko makita si Kristo. I'm walking with Him. And much more in heaven, I'll always walk with Him. The more I will walk with Jesus Christ. Mga pinangganan ko mga kaigsunan, wala naman tayo oras karon. Gusto na ko ipibalokan ninyo nga padayon ang fellowship nga paghimuon dinhi sa Datagan Seventh Adventist Church. Sumangyo lang po ko sa ito mga kapamilag kaigsunan nga di na ta magpili o unsa pa diha nga mga comfort ato madawat mangigala kay wa man gyud tay comfort ning kalibutan ni. Ang ato lang mo atenta sa maong fellowship aron magpakita ta sa tuang moral and financial support para sa tumbuhat nga magpadayon. So dinhi sa Datagan usbon ko dunay fellowship Datagan Pagadianseri o dinhi pod sa Barangay Sugod Valencia City magpadayon ang fellowship og sa dinhi usab sa Duhali Seventh-day Adventist Church karong Sabado magpadayon ang fellowship. Okay mga pinangga ko makigsunog subon ko og mang adlaw Sabado a Domingo. Usa kada kong activity nga pagbalhin sa mga equipments sa 95.9 LCM-FM equipments from Baluyan to Quiagot. So manay activity ugma. Okay, wala mo kitay oras mga pinangga ko makigsunan. Sa ngalan na lamang kanimo kaninyong tanan nga akong mga kapamilya kan Jesus Christ nga metong great provider. Ako sabi niyong kapamilya ug nahimong ulipon sa pagwali sa mga balita. Pastor Israel Villaver I magiyon kanimo malipayong adlaw igpapahulay.